May nagtanong sa akin, "Hi, good morning po, Boss Rai. Need your advice regarding po sa mga ola. Kasi po yung isang ola na inutangan ko, pinost na po ako sa FB na nakalagay po dun yung pic ko na hawak ko po yung ID ko. Tas may caption po na scammer at magnanakaw. Tas pati po yung contact reference ko po na binigay nandun din. Nakita po ng mga kamag-anak, kaibigan at kakilala ko po kasi kino-comment po nila sa mga post ng mga kamag-anak, kaibigan at kakilala ko po yung post na yon. Ano po ba dapat kong gawin? Thanks in advance, hide my identity na lang po." Sobrang stress na po ako. Sobra po nilang inaatake yung mental health ko. Hindi na po ako makakain at makatulog ng maayos. Nag-send po siya nung screenshot ng message. Okay? Buy one plus one free promo. Dahil consistent ka na hindi nagpaparamdam. Baka matuluyan ka niyan, kaya dapat prepared ka. May offer kami sa'yo. Buy one plus one free classic gold casket. Regalo mo sa sarili mo at isa sa kapamilya mo. Order today and get free flowers with dedication. Isang utanghera, wag tularan. Here in St. Peter Funerals, we value your life. Grabe ho itong itong ulan na to. Actually, foul. Talagang, kumbaga sa basketball ho, technical foul yan. No? Hindi ho ginagawang biro ang kamatayan. No? Parang natutuwa pa sila may buy one take one pa diba, para sa inyo daw tsaka sa kamag-anak nyo. It's a sign of death threat. Death threat po yan, hindi ho basta-basta harassment yan. Diba, bukod pa ho dyan, sabi nyo pinost kayo sa FB, may picture kayo na na hawak kayong ID tapos nakalagay scammer. Cyber libel ho yun. May kulong yun. No? Ito ho ang gawin ninyo para maalis ho yung isip ninyo sa pag-iisip dun sa mga kalokohang ginagawa nitong mga damuhong ulan na to. Sa totoo lang, gustong gusto ko magmura kaya lang pinipigil ko sarili ko talaga. No? Gawin nyo ganito. Kung kilala nyo o kung alam nyo yung ola na yon, i-search nyo siya sa SEC kung registered or not. Kung registered po, good, alamin nyo kung saan ang address. Okay? Tapos po, kumbaga gawin nyo yung sarili nyo parang investigative journalist. No? Tapos na halaman nyo yung address, no? Puntahan nyo dun sa building na yon o kung saan yung address, no? Mag-imbestiga ho kayo. Wag ho kayo remekta doon sa opisina. Magtanong-tanong lang ho kayo sa gwardiya, or kung sino po. Basta ho discreet ang tanong. Magtanong ho kayo discreetly. Mag-imbestigahan nyo po. Ngayon, pag napatunayan nyo na doon sila nag-uopisina, tsaka ho kayo dumulog sa abogado. Tapos sabihin nyo rin ho sa kanila itong tinanong nyo sa akin, no? Para humaintindihan nung pagdudulugan nyo na abogado kung ano ho yung dapat niyang ikaso dun sa sa ola na yon. Ano po? Kasi ang una ho diyan, well, harassment talaga given yun Pangalawa, death threat yan Pero nyo, binigyan kayo ng message, ataol. Ano gusto mangyari sa inyo? Mamatay kayo. Pati yung kamag-anak nyo, di ba siraulo damuho na to? Di ba? Tapos pinost kayo sa FB kanyo. That's cyber libel po. May kulong yan. Tuluyan nyo. No? Kung wala ho kayong pang konsulta o pandulog sa pribadong abogado, sa PAW ho kayo lumapit. Ano po? Pwede ho kayo tutulungan ho nila kayo. No? Tapos, wag nyo munang pansinin ito, no? Yung mga messages na yan. Kasi maliwanag ho na harassment at pananakot ho yan. Ano po?
Gawin nyo, mag-send kayo ng email. Mag-send kayo ng email na hindi nyo tinatakbuhan yung inyong utang, no? Kung meron kayo may offer na payment options or payment plan na po pwedeng ibigay sa inyo, i-reply dun sa email ninyo. Okay? Tapos po noon, kung may trabaho kayo, mag-concentrate kayo dun sa trabaho ninyo. Tapos, kung maaari, maghanap kayo ng side hustle. Kaya ko sinasabi yan is para humaalis ang inyong isip sa mga messages na pinapadala ng mga damuhong ola na yan. Kasi importante na malihis yung inyong isip dito sa mga harassment messages na yan. Ano po? No? So, kung may trabaho kayo, magtrabaho kayo maigi. No? Maghanap po kayo ng side hustle. No? Para sa gayon ho, makapag-ipon kayo. Okay? Pag nakapag-ipon kayo, bayaran nyo isa-isa yung ola ninyo. Kasi hindi ho matitigil yan eh. Kasi nga, kagaya ho ng lagi kong sinasabi sa aking mga videos, yung mga damuhong ola na yan, hindi ho marunong maningil. Ang alam lang hong gawin yung mga hayop na yan, mangharas. No? Sa totoo lang, nanginginig ang lamang ko sa inis. Kasi, hindi ko tama. Pero nyo, di na kayo nakakakain, di na kayo nakakatulog. Di po ba? Oo, nandun na ho ako, hindi nyo nabayaran, no? Pero, hindi naman ho tama na mangharas or i-threaten nyo yung buhay ng isang tao dahil lang sa utang. Mali ho yan. May mga tamang pamamaraan ng paniningil. Diba? Kaya ako galit na galit siya sa mga... Ay, naku po. Hindi nakakatuwa yung ginagawa nila na yan. Di po ba? Ngayon, pagka ganito gawin nyo, harapin nyo ho yan, no? Bayaran nyo pa isa-isa. No? Kasi pag hindi nyo ginawa yon, hindi ho matatapos yan. You have to face the consequences kung ano ho yung nagawa ninyo. Kasi nangutang ho kayo. Nagamit nyo ho yung pera. Kailangan nyo bayaran. No? Yun ho kasi sa katotohanan yan, kaya ho sila nagpapadala ng mga pananakot o harassment messages. Kasi nga, hindi tayo nakabayad. Diba? Pagka hindi ho tayo nakabayad, mga walang alam sa paniningil yan, ano gagawin nila? Mga haras. Ayan, yung mga ganyan ho, ipadadala niya mga yan. Di po ba? Kailangan ho nating harapin yung mga consequence na nagawa po natin. No? Kasi that's the only way for us to grow and to move on. No? Para ho magsara yan, yung mga pinto na yan sa ola, no? Bayaran nyo po. Paisa-isa, bayaran nyo. No? Message nyo sila, no? Number 1, email nyo po. No? Sabihin nyo na babayaran nyo sila, hindi nyo tinatakbuhan. Kung meron silang payment option or payment plan may offer sa inyo, yun ho ang bigyan kayo. Sagutin dun sa email na yun. Kung tapos, antayin nyo lang. Kung sasagot, well and good. Kung hindi, okay lang din. Mag-ipon lang ho kayo na mag-ipon at bayaran nyo sila isa-isa. May reference number naman ho kayo, di po ba? At alam nyo naman kung paano magbayad sa kanila. So, bayaran nyo na lang. Tapos, pag nabayaran nyo, tabi nyo ho yung yung inyong proof of payment. Di ba? Tapos, pag kami na-message pa rin kayo, kahit bayad na kayo, huwag nyo na lang pansinin. No? Huwag nyo na konsensyahan yung sarili nyo doon. Kasi bayad na kayo ron eh. Isipin nyo na lang is, paano nyo babayaran yung susunod. No? Tapos, pag nabayaran nyo ng lahat, wag na kayong mangungutang sa mga damuhong ola na yan. No? Kasi pag patuloy nyo tinangkilik yan, wala akong mangyayari. Dadami at dadami ho
yung mga taong ihaharaso nila at makaka-experience ng mental torture dyan sa mga damuho na yan. Di po ba? Itigil nyo na ho. No? Hindi naman ho masamang mangutang eh. No? Lahat naman ho tayo talagang dumarating sa punto na nagigipit. Di po ba? At may pangangailangan. Kaya lang ho, mangutang ho tayo dun sa mga nakarehistro sa SEC, sumusunod sa patakaran ng SEC, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tsaka ng NPC. Di po ba? Hindi yung due date pa lang ng kamote. Lahat ng kalokohan gagawin na nila. O, di ba? Huwag nyo na hong gawin sa sarili nyo yun. Kasi alam nyo naman ho, na yung mga hinayupak na ola na yan, ganyan lang ang gagawin. So, huwag nyo na ho silang tangkilihin. Ano po? Huwag nyo na ho silang tangkilihin. Pag natapos nyo po yung utang nyo dyan, no, at nabayaran nyo ng lahat, at gusto nyo talagang mangutang, wala naman ng problema dun eh. I-build nyo ho yung inyong credit standing. Nang kahit papano po, makapangutang ho kayo dun sa mga legitimate na lending, financing at bangko. At least po, alam ninyo na sumusunod yun sa patakaran ng SEC, ng BSP, at saka ng National Privacy Commission. Di po ba? Kasi aminin na ho natin, no? Yung gusto ko kasi natin makapangutang sa pinakamadaling pamamaraan. Pero may consequences yan eh. Di po ba? O kagaya niya, nahaharas na ho tayo. Diba? Nadidepress na kayo ngayon. Para hindi nyo maranasan yan, huwag nyo silang tangkilikin. Mayroon naman ho mga online lending din, pero hindi app-based eh. O meron, yung web-based, meron naman ho niya mga yan eh. O mabilis din naman sila magpautang eh. Diba? Tignan nyo sa SEC. Yung mga listahan nila ng mga online lending platforms na mga web-based, no? Kasi pagka web-based, hindi ho kayo mananakawan ng detalye. Kasi sa web lang ho sila sa web browser ho sila nakalagay. Hindi ho sila app-based eh. O di po ba? O kung wala talaga kayong tiwala sa mga online, pumunta kayo sa mga traditional lending, financing at bangko. Pero kasi yung mga traditional lending, financing at bangko, gumagamit na rin kasi ng mga online applications yan. No? Yung mga bangko nga gumagamit na rin ng apps eh. Oh. May mga lending na rin tsaka financing na gumagamit ng online pero web-based. So pagka kayo mangungutang, pag-aralan nyo maigi nang hindi nangyayari sa inyo yung ganyan. No? Tsaka isa pa hong payo, no? Kung kayo talaga ay mangungutang, alamin nyo muna kung kaya ninyo bayaran. Kung mangungutang kayo, yung sapat lamang po, yung pasok dun sa disposable income ninyo. Para hindi kayo nahihirapan magbayad. Ano po? Kasi yung obligasyon yan. No? Paulit-ulit ko sinasabi yan. Obligasyon mo yan, utang. Kasi nasa batas yan eh. Pagka kayo ng utang, kailangan bayaran. Sa totoo lang nalulungkot ako kasi nga kasi nangyari sa inyo na nadidepress na kayo. So, gawin nyo lang yung sinabi ko kanina. Ano po? At samahan nyo ng dasal. No? Ang ating Panginoon lang naman po talaga makakatulong sa atin. No? At syempre, tayo kailangan gumawa tayo ng paraan. Hindi po pwede na ilulugmok na lang natin ang sarili natin. No, labanan natin. Sana malampasan nyo itong itong mararanasan nyo na to kasi hindi yan eh, hindi biro yan. Based on my experience no? Kasi nga naranasan ko yan sa akin anak. Napakabigat, mahirap, no? Pero at least nalampasan namin. No? Yung sa inyo I hope and I'm praying na malampasan nyo po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at kunin ko na po itong opportunity na to na magpasalamat po sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta, no, sa panonood ng aking mga videos. And kunin ko ulit itong opportunity na to na imbitahin kayo
na suportahan po yung iba ko pa po mga social media accounts, no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.